sa ating source, si Ochoa, na partner ni Lisa Tanas sa law firm niya, kaya wala talagang control number yan. Kasi hindi na i-pursue ang operation kasi inarbor nga. Sabi pa nga nito ng ating palangga, ito idagdag mo pa. Meron tayong dagdag na impormasyon. Okay? Miss Maharlika, good job. Okay? Natataranta na ang mga taga-PDEA. Natataranta na, tinaranta mo ang buong bayan. Ha, ha, ha. Sabi niya. Ngayon, sabi niya, ito pa, ay dinagdag siya dito. Right? Grabe yung information mo. A1 talaga yan. Okay? A1 talaga yan. Okay, sabi niya, ito dagdag mo pa. Ito mga palangga, open your eyes and ears. Miss Maharlika, noong 2008, muntik nang tinrabaho ng PNP anti-drug unit yang si Kuting. Kaso, kaya lang, pinigilan. Okay, hindi to statement ko, galing po sa ating informante. Kaya lang, pinigilan ni Colonel Razon. O, hanapin nyo, 2008, sino si Colonel Razon? Ako dito sa nagigil. Na-pattern siya doon sa pag-weigh bill ng pulburon. Nagpapadala ng pulburon. May mga may ano daw ito, nagpa-package. Nagpapadala ng pulburon from Cubao papuntang Ilocos through Fariñas bus liner. Tapos may kukuha na lang doon sa bus station. Yun talaga ang isa din sa pinaka malapit na sana nahuhulihin si Kuting. Pero sabi, wag na lang daw munang pag-aksayahan ng panahon kasi ma-influence siyang tao. Ito pong statement na ito galing sa may knowledge about dito sa papel na ipinakita ko sa inyo. Alright, may pinakita pa nga siyang sample sa akin Pakita natin 'to ha. Ayan no, para lang kayo alam niyo, ito this is actually itong sample na pinakita niya sa akin ng pre-operation report. Control number, dak. Wag na natin, baka mapahamak yung ating informante, kaluoy man. Okay? Target, Lisa Tanas. Charing lang. Okay? So ito po, ito. Okay? Lead, ayan. Pakita natin. Ayan, sinend niya sa akin. Okay, bagong logo. Just to prove na ang mismong nasa mga taga-PDEA ay buwisit na sa, ayan, may logo na. Tignan natin. Okay? Ayan. Baka lang malaman nila. Ayan, okay. So ngayon, mga palangga, sino ba si Ochoa? Si Ochoa ay dating executive secretary ni Noynoy at yun nga, business partner o law firm partner ni Lisa Tanas sa kanyang law firm na Most Marcos Ochoa Serapio Tan. Okay? That was before pa, siyempre, that was 2012. Then, sino ngayon si Ochoa? Si Ochoa po ay brother-in-law. Para makita nyo yung connect kung paano, yung anatomy of the crime. Okay? si Ochoa, ang kapatid niya na si Maria Teresa Ochoa ay inasawa o mag-asawa sila ni Jerry Acuzar o Jose Jerry Acuzar. Sino si Jerry Acuzar? Siya po ay itinalaga ni Lisa Tanas, ni Kuting, na secretary dyan sa Department of Human Settlement of Urban Development. Then you connect the dots. Now, PDEA, government, mga jutang ginemis kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Jutang ginemis, teri-teri. Okay. Mga kababayan, paano ba dapat, okay, i-debunk ni Lazo itong dokumentong pinapakita ko? You know what? Napakasimple lang to. Ano ba ang akusasyon? Hindi ako nag-akusa. Si Duterte ang unang nagsabi na si Kuting ay nakasama doon sa PDEA list. Well, pinasinungalingan nila yan. What do you expect? Ngayon, para sa kaalaman ng ating mamamayan, hindi po pwedeng magsalita lang may akusasyon si Maharlika o ikaw, tapos sasabihin na lang ng gobyerno, fake yan si Maharlika. Sa mundo ng batas, kung nasa korte tayo, kunyari, nasa korte lang tayo, iimbestigahan both parties, magpapaliwanag saan ang galing yung pinagsasabi mo, Maharlika. Kunyari nasa korte, paano mo i-verify that this document, actually tatlo ito, akala niyo, pinapadama ko lang kayo mga hindot. May kasama pa, may isa pa to, may March 10 pa ito, 11, and March 11 to, may March 10 pa ako hawak. Mamaya, papakita natin sa inyo. Paano mo ipakita sa taong bayan, Virgilio Lazo, okay, na nang bubugbog ng iyong mga tao, kung ito ba ang hawak ni Maharlika ay authentic or what? Enable for you, para ma-convince mo ang taong bayan, you have to conduct what? Investigation. Authenticity. Kung ito ba ay ginawa ko dahil yun ang pinagbibintangan niyo akong artificial intelligence queen. I hope ako, di ba, Diyos ko, ang lola niyo, Shong Abels, pagdating sa, internet, pagdating sa mga pag-edit, I don't have time for that. And I'm not, I'm not expert. But again, for the heck, sagutin natin to. Chinek mo ba? Chinek ba ni Lazo? Pero siyempre,
mga palangga, i-deny at i-deny nila ito. In-examine ba nila na yung papel, chucho-chucho? Pinaliwanag ba nila? Dapat, pinakamagandang ano dyan, pinakamagandang debunk nila, pina-check namin. Okay, sabihin na nating fake news. Kunyari, sabihin nila fake news. Okay. Ito ba ang dokumentong hawak ko? Well, this is copy to eh. Diba? Kasi ang original nandyan sa Pilipinas. Ito ba ang sinasabi ni Maharlika? Ito ba ay naganap? Naganap ba itong papel na ito? May pumirma or what? Diba? Hindi nila sasabihin sa inyo yan. Kasi, mga palangga, kapag nasa korte na, hindi ka pwedeng sanabi ni Maharlika fake yan. Tapos, end of story? No. There should be a authenticity report. Chinek mo ba yung mga picture? Ito ba ay, lahat ng mga, yung itsura ng picture, kailangan may eksperto pagdating sa dokumento. At kasama na nga dito, mga kababayan, yung forensic expert na kung saan bihasa sa pag-check ng mga dokumento. Diba? Kasi may tinatawag tayong digital forensic, which is hindi ito AI document ang pinakita ko sa inyo kasi during that time hindi pa nagsisimula yung mga AI na yan, di ba? 2012 wala pa yan. Inaaral-aral pa lang ang AI. And also para mapatunayan sa taong bayan, di ba? May tinanong ba silang eksperto or dapat inalam nila during that time sino ba ang mga direktor dito? O baka ginorgor nyo na lahat? Di ba? Sino ang mga tao sa operation na ito? Dahil nakasulat ba dito? Ikatin natin. Intelligence and Investigative Service. Oh, 'di ba? Ito nga yung kanilang mga sasakyan, Mazda, Toyota, Mazda 3, Vios, Avanza, Crosswind. So ito yung mga gagamitin na sasakyan. Sino ang mga kasama sa team nung time na 'yon? All right? So ngayon mga palangga, sino ang mga pumirma? Sino lahat? Okay. So dapat 'yun ang ipakita ng gobyernong ito kung paano nila i-debunk yung kung sinungaling o hindi totoo yung dokumento na pinapakita natin. Let's talk about muna dokumento. 'Di ba? Kasi mga palangga, tatayuan ko sa korte kahit sa Mars kami tumayo, na itong dokumento na ito ay authentic, original, hindi carbon copy or what? Okay? Or hindi AI, di ba? Ngayon, sa korte naman, hindi naman hawak ni Lisa Tanas ang korte, lalo na kung korte ng Amerika o korte ng international, di ba? Hindi naman nila hawak, kaya hindi magtatapos sa kanilang statement na hindi yan totoo. Kasi mayroong what? Investigation. Iimbestigahan, ito bang hawak ni Maharlika ay totoo o ginawa niya lang? Diba? Doon mo mapapakita kung si Maharlika ay yung kanyang hawak na dokumento ay tama, ay totoo or what. Ngayon, katulad na sinabi ko sa SMNI, na pag-usapan natin ni Admar at ni Jade, sabi ganon, ang tanong sa akin, actually, that was kahapon, na parang anong i-expect ko dito sa PDEA. Sabi ko, talagang i-deny nila yan. Okay, i-deny nila yan. Kasi sabi ko, the ultimate solution to prove to the people, to the whole world, na si Ferdinand Marcos Bongbong Jr., aka Bongnet, Bangag, Polboronic, Singhot, asin lahat na, ay magpapulburon test kasama ang kanyang asawa sa harap ng taong bayan na pag kumuha tayo ng sample collection, when I say sample, let's say for example, hair follicle, dugo, okay, dugo niyang itim, ihi o kung ano man, ay walang intervention. When I say walang intervention, mga kababayan, ang kanyang ihi, kanyang dugo, lahat niya ay hindi kinuha kung kani-kaninong tao. Dapat nakikita right there and then, i-draw ang blood, kukunin lahat. You know what I mean? It's a transparent procedure to prove to the world para matapos na tong kajutang ginines na issue ng pulburon. Hanggat hindi nagpupulburon test si Marcos Jr. sa harap ng 100-something million Filipinos, by honest to goodness, clean, okay, legit, bona fide, original, genuine, lahat na sample coming sa kanyang katawang pulburonic, hindi matatapos ang isyung ito. Ngayon, you talk about laboratory analysis. Lahat yan, kung sa Pilipinas at hindi nakikita ng tao ang proseso sa laboratory analysis, kayang manipulahin ni Lisa Ahas Satanas. Sila ang resulta, ang pag-aanalisa ng isang eksperto o isang medical technologist. Why? Kung kayang manipulahin ni Liza Araneta Satanas Marcos ang eleksyon noong 2022 sa pagsabwatan nung namatay na si Guevara at si DICT, Secretary ninyo Ivan Uy, na yan ay ibinokilya ni Attorney Glenn Chong noong last year, December 11 or 12 of 2023 sa kanyang assigned affidavit na minanipula ang eleksyon, kaya rin manipulate, okay, imanipula
ang laboratory analysis na gagawin kay Kuting. First, Kuting, to prove to the world na ikaw ay hindi Addictus benedictus pulburonis, lumabas ka, pagpa-draw ka ng sample, whatever sample na gusto mo. Especially hair follicle. Makita, bubugnutin ko yung buhok mo. Then, sabi ko nga, open, makita ng taong bayan. Kung pwede nga natin, takpan natin yung mata nung yung medical technologies dito, mga palangga, na kukunan natin ng sample si Kuting, tapos ang gagawin natin is ganito. Okay, I challenge you. Okay. So, kukuha tayo ng 5 tao, o kahit, sige, at least 5 tao, 5 ulo. Diba? 5 ulo ni Kuting, kaya lang lahat yun positive, okay? Ulo ko, follicle ni Maharlika, okay, hair follicle ni Maharlika, hair follicle ni Pangulong Duterte, hair follicle ni Attorney Glenn Chong, okay? Hair follicle ni Attorney Vic Rodriguez, at yung isa ay hair follicle, of course, ni Marcos Jr. Isama na natin hair follicle ni Lisa, damihan na natin sila, so gawin natin 10, at hair follicle ni sino pa man. Okay, ngayon, lalagyan natin ng label, A, B, C, D, E, F, G, A, L, ganon. Hindi natin ilalabas ang mga pangalan kung sino ang nagmamay-ari ng hair follicle na yan or dugo o whatever specimen. Tapos, ipo-forward natin lahat dito sa medical technologies na ito at syempre hindi niya malalaman kasi walang pangalan eh. Walang pangalan na Marcos Jr., walang pangalan na Maharlika. So, this is what? Fair and square pulburon test. Kasi blinded siya eh. Hindi na nakikita kung sino ito mga pangalang ito. Diba? So with that, hindi niya masasabi, ay ito, ini-negative ko to kasi nakalagay label, nakalagay label si Kuting, in-negative ko to kasi baka patayin ako ni Lisa. Mga ganon. You know what I mean? So with that, we can get an honest to goodness result, mga kababayan. Makita natin na ang resulta ay walang bias, walang intervention. Kasi sa pilit kung kaya nilang manipulahin ang lahat, patahimikin ang Daily Tribune, you, Daily Tribune, I feel sorry for you guys. I thank you sa inyo na nag-post kayo, but what? Sinong nag-utos si Lisa? Dinilit ninyo? Sana man lang, ipinakita sa inyo, ito pahamon ko. Ito pahamon ko. You, Lazo, if this is fake, this is not, ito ay AI. I challenge you, Lisa Satanas. Sa bagay, nakalagay dito si Marcos Jr. Ikaw, Kuting, kasuhan nyo ako. Hindi lang basta-basta mag-present ka lang, Maharlika is fake. You file a case against me so I can prove to court sa korte ng Mars o sa korte ng Hibok-Hibok na ang hawak kong dokumento ay totoo. Hindi lang basta Maharlika fake news yan. Julul kayo. You know what I mean? Bakit? I challenge you. File a case against me that this document is fraud. Diba? This document is what? Yun lang kaya nyo isagot? Oh. Tapos yung Maharlika, chuchuchung ganyan. Fake? Julul ka, Lazo, Kuting. Kayo, magpulburon test kayo, mga jutang genimes kayo. Huwag niyo ako materi-teri. Are you fucking with di Satanas? Yun yung kasama niya eh. Di ba? Oh. May relasyon ba kayo? May relasyon ba kayo ni Kuting, Lazo? Mga hinayaw ba kayo? Huwag niyo ako materi-teri. Kaluoy man si you know what? Pulburon test now. Oh. Para ipatawag natin, mga kababayan, itong wag akong, oh my God, alam nyo, hindi tanga Pilipino. Na basta sinabi nyo lang na itong, well, hindi na binanggit yung pangalan ko, hindi rin binanggit si Kuting. Tapos pinatahimik ninyo ang Daily Tribune. Kawawa naman yung Daily Tribune. So sino na ngayon ang mag-uulat ng tama? Dahil what? Tinawagan ninyo. Nakarating sa akin. May tumawag sa Daily Tribune to delete their post and say sorry. And I feel sorry for you, Daily Tribune. You have to get up, stand up, and fight this evil government. Ako, mga palangga, maliban sa may patong ang ulo ko, gusto nilang gurgurin. Dagdagan yung pa, total, dami nyo namang, oy, Lisa, kung kaya mo magtanim ng mga kaso dyan sa Pilipinas, doon sa sinasabi na libel, doon kaya Taerna, na walang katuturan. Ito, malaking, this is not accusation. I am just showing to the whole world, to all the people, kahit mga alien, na in 2012, nagkaroon dapat ng pag-aresto kay Marcos Jr. sa pagiging pulboronic kasama si Terry. Nung gabing iyon, kaya lang ay inarbor ng isang partner ni Lisa Satanas ayon sa ating source. Inarbor ng Executive Secretary ni Noynoy. At doon na noong 2008, yung bagong ebidensya natin na si Colonel Lazo,
dapat ay uhulihin na si Kuting. Pero itong Colonel Lazo na ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya, nagbigay na sa atin information na si Marcos Jr. in 2008 ay nagtatransport ng pulburon mula Cubao papuntang Ilocos sa pamamagitan ng Farinas Bus. Di ba? Oh, pinakasolusyon, tangina nyo, mga jutang Ginemes to. Ang solusyon, huwag niyo ako materi-teri. Are you singhuting the pulboronic? That's my question. Pulboronic? Yes, pulboronic. Huwag niyo akong mahamon-hamon. Are you singhuting the pulboronic? Yun ang tanong na sagutin mo. Sagutin mo, tanong ko. Are you singhuting the pulboronic? O Kuting, are you chuk-chucking the ting-ting-ting? Huwag na yun. Huwag na yun. Nanahimik na. Okay, ano nang bunga nga. Ganito kasi epekto pala nga kapag nakatulog ako ng bonggang-bongga. You cannot destroy someone like me na walang ninakaw sa bayan, na walang intensyon kung di lumabas ang katotohanan sa pangdorobo, pangdaraya ninyo lahat sa Pilipino na gusto nyo pa ngayon isa lang sa gera. Mga layo pa kayo. Ang People's XOXO, thank you Palangga. Diba? Yun lang ang tanong ng taong bayan. Not that simpleng, sinungaling si Maharlika. Chuchu-chuchu. Sagutin nyo, open sa public, you are accountable, Kuting, para matapos na ang issue sa pulburon. Madali lang to. Kung talagang ikaw ay walang pulburon na nananalaytay. O sige na, mag-ano na tayo para sa kapanatagan ng Pilipino. Kasi presidenting Kuting ako sa kapanatagan ng Pilipino para makita nila na ako ay totoong nagmamahal sa Pilipino. O sige na, magpapulburon test na tayo. Mahirap bang gawin? I challenge you, kasi ang Pangulong Duterte ay nagsa-challenge. O wag na ako kasi wala. Well, pwede naman ako mag-ano ng sample Kahit na ubusin niyo yung buhok ko. Ang kakalbo na ako. Kahit ubusin niyo yung puti kong buhok kasi yun yung binubunot ko Ibigay ko sa inyo. But anyway, I challenge you. A blind test. Yung sinabi ko kanina, kunin ang buhok ni Pangulong Duterte, ni Atty. Rodriguez, ni Atty. Chong, isama ang buhok ni Lisa, ni Lasso, lahat ng mga kasabwat ninyo. Okay? Isama niyo lahat yan, mga kababayan. Then submit to the body, to the medical whoever, kung sino man yan. With that, may kalinawan. Walang intervention, walang bribe na magaganap, walang paninindak, walang pananakot. And that practice is acceptable universally. You know that, people, nurses, doctors, you know that. We do that kapag ang subject ay sindikato or malaking tao or maimpluwensya. You do the blind sampling or you do the blind analysis. Na hindi malalaman ng nag-a-analyze, okay, ng medical technologies o doctors o whoever na mag-analyze kung sino itong ina-analyze niya without bribery, without paninindak. Yun lang naman ang hinihiling natin sa inyo. Ano, hanggang gano'n na lang kayo, Lasso? Butang ina. Hindi yan totoo. Ano sabi niya? Nanginayupak nito. Patang natin ulit. Ano sabi nitong gagawin na to? In an age of artificial intelligence can generate realistic fake videos. Sabi ko nga, pinangungunahan na nila di ba? Yan lang ang kaya niyong sagutin. File a case against me! You file a case against me that Maharlika is spreading fraudulent o fake or fraudulent documentation. Then isasalpak ko sa inyo yung mga tinakpan ko dito. Di ba? Yawa kayo. Mag-resign ka na. Huwag mong isalang ang Pilipino sa kaguluhang hindi naman dapat magbuwis ng buhay ang mga brustong-brustong mga palanggakong men and women in uniform. Na kung nagkasabay kami o hindi sila nauna, baka, sabi ko nga, baka tayo nagkatuluyan, palangga. But anyway, seriously speaking, I will give you another document right now. Okay? Pakita ko lang sa inyo. Mga kababayan, ito. Doon sa pinakita natin, sabi ko nga, kung gusto talaga ni Lazo ng gobyernong ito, ipakita sa taong bayan na ang mga dokumento ko ay authentic. Ito, nakita ninyo ha? Pakita ko itong mga, ano na to. Wait, nakita nyo to. Okay, kinat ko lang to kasi mga palangga para buo. Okay, dito. Crap. Ayan, kung makikita nyo dito, sa gilid. Kung makikita nyo dyan sa gilid ng dokumento, ito hindi nyo to nakita. Ayan, no? Nakapatong yan. Nakapatong yan sa table o folder ba yan? Ayan, pwede nyo ipa-forensic yan. Yung picture, it's not AI. Yung picture ng document, it's not AI. Sabi ko nga, ayan o, may perma, huwag lang makita yung mga ano, ayan o. Meron yan, ayan o, nakalagay yan, makita nyo yung yan, nakapatong yan mga palangga, baka makita ang mga hitad. Nakapatong yan. Kaya sabi ko, tangina, kahawak nila ang trillion budget of national budget. Ito lang, hindi nyo kayang ipaporensik. Pero you're not gonna do that kasi you are, what? Mga sinungaling, mga mambubudol. Dahil ganyan kayo. So, madali lang to. Ito, nakita nyo to? May mga ano pa nga to ng stapler Dito sa isa. Itong isang dokumento, nakita nyo to? Ito.
Dito makikita nyo yung mga higla ng stapler. O, yan, yung pinagtanggalan. Okay, paano naging AI yan? Ito ba yan? Yan, ito to. Okay, yan, o. Paano naging AI yan, yung mga ng mga stapler? But anyway, you know that this government is sinungaling. Paano maging AI yan? Nakalagay yung pangalan ni Terry. Diba? Paano maging AI yan, mga palangga? Nakalagay ang pangalan ni Terry. Kaya, di ba, huwag niyo ako materi-teri. Pero, nakakalagay naman yan sa The reason why hindi ko nga nilagay yung pangalan niya, dahil ayoko mas-segue. At saka wala naman siya, hindi naman itong taong ito ay wala sa gobyerno. Hindi siya nakaupo, hindi siya nagnanakaw. Kung meron man siyang pagkakamali sa kanyang buhay na sinira ng Araneta, nito, ng pamilya ni Lisa, at hinututan pa ayon sa ating, actually naawa ko sa kanya sa ating puting ahas, inubos. Okay, ng kapatid ni Lisa Tanas, ang kinita ni Terry. Gino, Butterworth, thank you. Inubos, kaya nagkaletsi-letsi ang buhay ni Terry. Nakita ninyo? Kaya ayoko siyang i-drag. Hanggat maaari, ayoko siya i-drag dito. Kasi siya ay biktima ng pulburon. At hindi naman siya kumakamal ng pera, hindi siya ang sumisira ng buhay ninyo. Sa halip na sira nga yung buhay niya, dahil na niya yung sarili niya doon, but is an adult, sarili niya rin ang sisisi niya, pero hindi siya what? Hindi siya politiko na kumakamkam ng pera ng bayan. Kaya hindi ko pinalalabas ang kanyang pangalan. But of course, obviously, alam niyo na yung clue. But just to prove, to prove a point na si Maharlika, ang hawak nito ay authentic. Kaya wala po dyan sa promise, okay? What is promise? Again. Kaya wala dyan sa, promise pala, not promise. Okay? Wala dyan sa Plans and Operation Reports Management Information System na sinasabi ni Lasso. Kasi nga po, hindi nga natuloy. Kaya wala din siyang control number. Hindi natuloy, inarbor nga ni Lisa Tanas sa kanyang partner ayon sa ating source. Kaya yan ang the best debunk sa kay Lazo. At alam po yan ng mga nasa intelligence, alam ng mga police, alam niyo yan, pinag-aralan na yan, alam yan, kahit NBI, lahat kayo alam niyo yan, the reason why wala siya dun sa database. That is the explanation coming from my expert friend sa PIDEA. Alam niyo this is from the PIDEA view. It's not me. Anong malay ko dyan? Diba? Hindi naman ako police. Diba? Pero although nangarap akong police. Oh, yan, nangarap akong police maging sundalo nung ako'y kabataan. Diba? Ito palang role ko, tagatubis ng mga tiwaling pulis. Ay, nako. Ngayon, mga palangga. Ito pa pala. Dami sinabi. Ito. So, ito, ang pangatlong dokumento is this. Ito, hindi nyo pa to alam. Mga kababayan, hindi nyo pa to alam. Alright? Oh. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ko sa inyo, gusto kong madala sa korte ito. Ka-challenge yun. Sinakasuhan nyo na ako. Kasi ang kopya ko, this is a screen picture. Kasi ang original, this is the screen picture of original copy. The original copy or the authentic copy ay nandoon sa ating source. Ngayon, ikaray nyo kami lahat sa korte. Marcos Jr. Diba? Tanga na si Pangulong Duterte, inano ka na noong 2022. Tapos sinabihan ka na pa ulit bangag. Tapos ako, diba? Ako na lang ang kasuhan nyo kung takot kayo kay Duterte. Diba? Ako na lang ang kasuhan ninyo. Kung takot kayo kay Pangulong Duterte magkaso, although, pagdating sa korte, pasok kayo lahat. Okay? Kasi mag-hire ako na mismo mag-hire ng forensic. Hindi si Tulpo. Putangina mo, saan si Tulpo? Diba? Sabi ni Tulpo sa inyo, mag-hire ako ng forensic expert dito sa mga nananalo sa loto na mga ini-edit-edit ni Mel Robles. Nakita nyo? Nakikita ninyo ang sistema sa Palibes. Ako, mag-hire ako ng forensic. You know why? Bakit ko sila tina-challenge? Pag kinasuhan nyo ako, kahit na magbayad ako, mga palangga, babayaran nyo lahat ng danyos, lahat ng aking lawyer's fee pag tinalo ko kayo sa hukuman. You know that, right? Kaya nga, sina-challenge ko sila. Itayo nyo ako sa witness stand. Lasso, Marcos Jr., hawak mo lahat, pati pulboronic money, smuggling money, lahat pera ng bayan, kinamkam nyo. I challenge all of you, file a case against Maharlika that this document is fraud. Saksak nyo yan. Kung hindi nyo gagawin yan, I'm waiting for you to file a case within 1 week. 1 week lang ang bigay ko. Pag hindi nyo ginawa na nag-file kayo ng case dito sa Amerika, dito kayo pumunta, wag dyan. Huwag kayo dyan mag-file sa Pilipinas. Jutang dyan na ninyo. Dalawak nyo, nandito nyo ako pailan. Kausapin nyo ang gobyerno ng Amerika. Kaya, total sabi ni Lisa Friend, I'm giving you 1 week to prove to the Filipino people that this document na kopya ko ay hindi totoo. Kakarayin natin lahat. Challenge ko sa inyo yan. Huwag na 1 week. Anong araw na ngayon? Hanggang Friday. Anong araw na ngayon dyan? Tuesday? O 1 week. Tangay na, ang bagal-bagal yung sumagot dito sa hanggang Biyernes. Lasso, Lisa, Marcos, failan nyo ako ng kaso dito sa Amerika. Kontakin nyo na yung mga abogado ninyo, mga buwaka ng ina nyo.
file a case that Maharlika is spreading fraudulent or fake or spurious whatever, sinasabi niyo that this document is hindi totoo. Hindi lang yung sinungaling yan si ang Daily Tribune na mag-release ng apology letter. Daily Tribune, I know na tinatakot, sinisindak kayo. But please, sa ngalan ng kapakanan ng inyong mga katauhan, ng inyong bayan, you stand for what is right. Dahil ako kahit sa huling pagtak ng dugo ko, hindi ko aatrasan ng mga buwaka ng inang to na pinatungan ng ulo ko na gusto nilang gurgurin. Dahil sa pagsasabi ng katotohanan, walang media na nagsasalta. But you, Daily Tribune, I salute you kahit na binura ninyo. Why? At least naglakas kayo ng loob na iulat ang tama. And hindi dapat paniwalaan ang PDEA sa kanilang mga statement. The only solution, the ultimate debunk from this evil, corrupt, pulboronic government is to pulboron test and file a case against Maharlika na ang hawak ko ay peke. Then kakarayin ko kayo lahat sa korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Mga jutang genemis kayo. Mga sinungaling. Bakit hindi nyo i-debunk? Bakit hindi nagsalita si Lisa Tanas nung pinlay ko at si Social Secretary Bianca Zubel nung ipinlay natin ang kanilang boses na dalawa kung saan nakipagsabwatan sila dito sa DFA kay Teddy Boy Locsin, sa asawa ni Teddy Boy, kay Manalo, na kung saan nag-intervene, naging mastermind si Lisa para dukutin o i-extract ang mga bata sa Turkey. Bakit hindi nyo sagutin yan? File a case against me also. So, ipoprove natin sa korte kung ang boses ba ni Lisa Satanas at ni Bianca Social Secretary ay AI o boses ng mga mangkukulam katulad nilang mambubudo. Mga yawa kayo, file a case against me. Total, gusto nyo akong gurgurin, magurguran tayo hanggang sa korte. Doon ko kayo gugurgurin. Hanggang Friday lang, Laso. Friday lang, ha? File ka ng case dito sa Amerika. Total, marami kayong pera, may mga kontak kayo dito. File a case now or never. Dahil pag hindi kayo nag-file ng case hanggang Friday, mga sinungaling kayo at mag-move on tayo sa next expose sa smuggling na kinasasangkutan ng kamag-anak ni Lisa Ahas. You know why? Bakit ganito ako mga palangga? Gusto ko malaman ninyo, buong mundo, buong bayan na ginagago, binababoy kayo ng gobyernong ito. Sabi ko nga, kahit kapalit ang buhay ko, huling patak ng dugo ko, lalabanan ko itong mga hayop na to dahil no turning back na ang buhay ko. Hindi na ako makabalik dun sa pakyut-kyut kong buhay ng mga nakaraan. But now, I will fight until the last drop of my blood. And I will make sure, mga kababayan, na managot itong hayop na ito sa inyong lahat. You, we the people, ang may karapatan na magsabi o kailan natin tatapusin ang ginagawa ng hinayupak na gobyernong ito. Kayo, men and women in uniform, sayang naman po ang inyong pag-aaral. Sayang naman ang inyong paghanga ng inyong mga anak na kayo ay inuutusan lang ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. na magsinungaling sa Pilipino. Napakasimple. File a case against Maharlika and then the people should know if the documents na pinakita ko ay fraud or fake or AI. Wala pa nga tayo sa part 2. Tingnan nyo, masyado na kayong umiikot ang tumbong nyo, mga hinayupa kayo. Yes, yan na yung original ko. Kalma talaga ako, Palangga. This is me. Okay? Kalma. Sabi ni Palangga. Di ba? Huwag nyo ko hinahamon-hamon. Alam ko, mga Palangga, di ba? Okay. May nakuha akong 2 tao, signed affidavit that I forwarded dito sa authority na si Lisa, si Robles, si Marcos Jr. ay ipapapatay ako. I have 2 signed affidavits from there in the Philippines. Dahil yan ang utos ni Lisa to hunt me down here. Alamin ang aking lokasyon para ako ay gurgurin. Hindi ako matatakot sa mga ito. Dahil hindi naman tayo lahat, lahat tayo matitegi. But I will make sure, itong mga demonyong ito sa Malacanang, ang maunang mategi sa kanilang posisyon o lahat ng kababuyan para sa na ginagawa nila sa inyo. Sabi ni Emma Rojas, relax. Ganun talaga Palangga, if you're emotional, ginagago kayo eh. Daily Tribune, tinakot kayo. Nakita ninyo, kung ang Daily Tribune at ang iba, even ang ibang mga channel, ay takot. Sino ang lalapitan ninyo? Sino ang lalapitan ninyo mga Palangga? Inom nga ako ng tubig, sabi ni Palangga. Ito, Lisa, gusto mo, dunggol ko to sa'yo eh. Nahayop kayo. Kung fake, challenge siya, sabi ni Maharlika, Laso, narinig naman nila ako eh. Sabi ni Maharlika, kasuhan niyo daw siya. Yes, kasuhan niyo ako na ito ay fake. Pero you know what? Sabi ko nga, napakadali lang solusyonan ito. Magpapulburon test kayo. Magpapulburon test si Marcos Jr. Ulit-ulitin ko, blind pulburon test para once and for all, matapos na ito. At with that,
O, baka murahin pa ako ng mga palangga, ay, loko-loko pala yan si Maharlika, hindi pala yan totoong sinasabi niya, tsaka si Duterte, ganyan-ganyan. Huwag na kami maniwala dyan. O, di ba? Ang mga tao, maano sa inyo, maniwala, pero hindi yan mangyayari. Kasi ang naniniwala sa inyo ay ang mga nakikinabang, o yung mga kasabwat nyo sa pulboronic, o yung mga dugyot, o mga mainstream media nyo, na sinasalaksakan nyo ang mga kipailabong nila ng payola. Diyan magaling si Lisa. Payola, payola, payola. Nagpapanalo sa loto every other day. 433 winners since 2022, mga hinayupak. Hanggang ngayon, hindi nyo mapanagot. Hindi mapanagot ng Kongreso at Senado dahil sila'y magkakasabwat. Sino ang kawawa? Kayo na tumataya sa loto. Nag-hearing na lahat. Dinakdor si Tulfo. Ano ang gagawin nyo ngayon? Makikinig na lang kay Maharlika? No! Kung pwede lang tamahimik na ako, I want you to do your job, your duty sa inyong inang bayan. Kung gusto nyo, mailigtas pa kayo sa kamay ng mga demonyo nang sa ngayon ay gusto kayong ibala dyan sa gera sa West Philippine Sea. Masira yung computer. No. This is my daily, my daily thing, mga palangga. 120/80 ang aking blood pressure. Don't worry about that. But thank you. Let me in. God is with you. I challenge them. Ikaw, Lisa Tanas. Ito po, itong information na ito. Ulitin natin, yung pinaka-importante, the reason why wala po doon sa Formis. Formis. I want to make sure na hindi tayo mukhang syunga dito. Is it Formis? Yes, okay. Doon sa Formis, kasi binili ni Lisa Tanas, ni Kuting, ang operation na yan. Binili. That's the word, dyan sa PDEA. Binili na huwag ituloy. Kaya walang control number. Alam nyo yan. Then, ang kasama si Terry. At yan po ay permado. Ang nakaalam ng PDEA yan. At, okay, yan, may message na bago yung taga-PDEA. Tignan natin mga hitad. Okay, mga palangga. Oh. Ang sabi niya. Okay. Paulit-ulit niya. Kaya po talaga hindi natuloy yan. Walang control number. Kasi nga, binili. Okay? At authentic. Paulit-ulit sinabi. Hindi nga kasi sabi niya, hindi nga kasi ma'am natuloy. Kaya hindi yan naipasok sa coordination. Kaya wala po talaga sa permis yan. Kaya yun ang abangan mo na i-debunk ng PDEA. See? Now, people of the Philippines and of the universe, nasa mga kamay ninyo. Kung maniniwala kayo kay Lazo, sa gobyernong ito, kay Lazo na kung saan tinanggal ang mga PDEA personnel na gumawa ng trabaho, kung saan si Lazo ay tinanggal ang agent o personnel na humuli sa anak ni Remulla, tinanggal nila yan. Tinanggal ni Lazo ang mga taong nagtatrabaho. Maniwala kayo sa isang chief na nagtatanggal ng kanyang mga tao na gumagawa ng trabaho at nanununtok, naninindak dahil sa simpleng traffic dispute na siyang may kasalanan. O kay Maharlika na walang pera, okay? Walang power. Pagdating sa political power, ngunit nga bells, may power tayo. And the only power I have is my alindog, my heart for you to tell the truth and nothing but the truth. So help us, God. Mga palangga, hindi biro hindi ako natakot sa mga yan. Ang kinabangga ko. Sabi ko nga, bata pa lang ako, lahat ng demonyo, sinapa ko. Diba? Lahat ng demonyo parang, sinapa ko yung mga yan. Kasi galit ako sa inaapi. Bata pa lang tayo, inaapi na tayo, mga palangga ng ating mga kapitbahay na nagtatrabaho sa custom, mga kapitbahay na may kamag-anak na pulis, inaapi tayo ng mga kamag-anak, mga kapitbahay na may kakonek, kay ganito, kay ganyan. Sinisindak tayo, nakakilala ko sa ganito, kakilala ko sa ganyan. Mananatili ba kayo na may sindak, may takot, na hindi kayo dapat magsabi ng totoo kasi baka gurgurin kayo? Only one life to live in this world. It's better na maging worth it ang buhay natin dahil baka bukas, malaglag ka sa manhole. Baka sa susunod na araw, malaglagan ka ng puno ng nyog o malaglagan ka ng buko. Then, at least, di ba, matsugi man tayo sa mundong ito, mga kababayan, ay nag-iwan tayo ng marka sa lipunang ito na minsan sa buhay natin, lumaban tayo sa pulboronic government, mga kababayan. Yan ang lagi nyong isa-isip. Tama na ang pagiging takot natin sa mga jutang ginimis na mga taong nasa gobyerno. Tama na. Kailangan nyo mag-speak up, get up, and stop them. Huwag kayong pumayag na kayo ay ibabala sa nalalapit na rarara. Yun lang po, mga kababayan. This is your fair lady, Maharlika. Hanggang sa ulit patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang gobyernong pulboronic. Thank you.